So, pang-apat po 'yan at ang pang-5 po natin, mga kababayan, ito hindi ko kilala, eh, pero nagandahan din po ako sa sinabi niya, eh. Nakalagay dito na pagkakakilanlan niya actually maganda siya, ha, ayan. Alma Gabin, President, Eastern Visayas Peace Builder Development Federation. So, Senator Loren Legarda lumabas na ang totoong kulay. Suportado ang NPA. Sabi niya, I have worked with the NDF and I'm not ashamed on it. Yun po yung mga pictures na naipakita natin kahapon na yung nakaganon siya, may kasama siyang mga NPA and NDF. Sabi niya dito, ito po mismo yung sinabi niya nung siya ay nagbigay ng pahayag doon sa Senate po. I agree with them on many subject matters that are close to our hearts. Nako, hindi natin heart yun for sure. Hindi kalaban ng pamahalaan ang Communist Party of the Philippines. Eh di wow. Ginagalang ko ang mga taga-CPP dahil sa magandang pananaw nito para sa maganda ba yon, mga kaibigan? Mismong sibilyan ng Pilipinas, kalaban nila. 'Pag hindi sumang-ayon sa kanila, deads. Ginagalang ko ang mga taga-CPP dahil sa magandang pananaw nito para sa bayan. Para sa bayan? Papatayin mo yung mga nakatira sa bayan mo na mismong, um, um, tao sa bayan mo, mismong populasyon mo. Magandang pananaw nito para sa bayan kahit na hindi ito nakalinya sa adhikain ng karamihan. Talagang imposibleng luminya yan sa karamihan, sa gusto ng karamihan. Bakit po? Eh, mga walang ya yan. Idagdag ko lang po, sinabi niya din po dito sa talumpati niya, doon sa Senate Blue Ribbon Committee na wala akong ito yung talagang tumatak sa isip ko, wala akong nakikita o nabasa na, sa batas ng Pilipinas na ang Communist Party of the Philippines ay kalaban ng gobyerno. Walang nakasulat dun, pero yung mga pinaggagagawa nila, hindi lang kalaban ng gobyerno, kalaban pa ng buong Pilipinas. Sabi dito, hindi dapat tawaging kalaban ang CPP. Eh, ano tawag mo diyan? Sabi tuloy ni Antay-Bias, ina-ambush ang mga inosente at mga ating mga kapulisan. Maayos ang hangarin, Senator Legarda. Ewan ko sa'yo. Oh, 'di ba? Tama po. Tama po yung sinabi ni Antay-Bias. Oh, eto po yung sinabi nung president ng Eastern Visayas Peace Builder Development Federation. Her allegiance is not to the republic but to the enemy of the republic. Oh, biruin niyo 'yun, 'no, 'di ba? Tama. Kasi yung mabanggit mo lang yung peace talk, maisulong mo lang yung peace talk na 'yon na alam mo na dati pa, eh, kapagka sila nakikipag-peace talk tapos ano gagawin nila? Sila mismo sisira nung peace talk na 'yon. Mag-o-over the bakod po sila, 'di ba? Hindi nila susundin. O nakailang peace talk na, ta's gusto mo pa din peace talk? Her allegiance is not to the republic, but to the enemy of the republic. Like the civil bureaucracy work of the CPP, NPA, NDF. She is using her title. Lalim, ano? She is using her title and power to topple the government from within. We call on Senator Legarda to resign or the Filipino people will impeach you. Nako po. Talagang ganyan po ang sisigaw ng taong bayan. Ako po naniniwala ako na etong pangatlong araw yata, umpisang-umpisa pa lang po 'to sa umpisa, sa sa
sa panimula po o sa binigkas mga sinabi ni Senator Loren Legarda. Ako naniniwala ako na hindi po titigil itong mga tao na 'to at posible po ako, dito din po sa mga manonood, malamang 'yan may mga nag-iisip na um, kailangan yata talaga na pag-resignin natin 'to dahil hindi po kumbaga hindi hindi ayon, hindi hindi tugma doon sa isinusulong ng ating gobyerno, 'di ba? Impeach. We call on Senator Legarda to resign or the Filipino people will impeach you. Kapag po may nanawagan ng ganyan, naku, malamang po sa alamang talagang meron pong sasama at sasama. Bakit? Alam na ng taong bayan ngayon. Alam na nila kung ano ang gawain nitong mga CPP, NPA, NDF, 'di ba? Ultimo nga yung mga recruiters nila, kilala na ng taong bayan. Ayaw na ng taong bayan dun sa mga taong 'yan. Hmm, sasabihin nila red tag, red tag. Patuloy niyo kaming nire-red tag o sasabihin ni Manuel, ni Raul Manuel, si Vice President Inday Sara Duterte, ang queen of red tag. Sinagot sila. Hindi pagre-red tag ang katotohanan. Ang Vice Presidente ba magkakamali sa gano'n? Napakalawak ng intelligence niyan, napakalawak ng intelihensiya niyan, ang daming kumbaga ang daming mga galamay niyan para matuntun kung saan nag-uugat yung mga pag-uumpisa nung etong mga estudyante natin para maging mga MPA, para mag-umpisa sa kalsada, o 'di ba? Tapos yung ibang mga kasamahan nila sa grupo dahil nga nagkakaroon ng mga kasong libel, sasabihin naman nila, i-decriminalize na ang libel. So 'pag nangyari po yun, hindi nila alam na iiyak din sila. Dahil po lalong-lalo na, um, mga vloggers na kontra talaga sa mga terorista, kontra sa kanila. So 'pag dinecriminalize na po ang libel, anytime puwede ko sabihin na terorista ka, 'di ba? Which is yun yung iniiyakan nila. Iyak sila ng iyak na, "Nire-red tag niyo kami, masyado kayong red tagging kayo, 'di naman kami gano'n." 'Di ba? Kaya po isa lang po talaga yung ano niyan, isa lang po mga kababayan, yung ibig sabihin po niyan. Ang ibig sabihin po niyan, para silang spaghetti pababa. Kumbaga buhol-buhol po yung mga gusto nilang gawin, buhol-buhol po yung kanilang mga, um, gusto nilang mangyari, kagaya na lang nung ayaw nilang mare-red tag, tapos gusto nila tatanggalin naman yung ano, tatanggalin naman yung ide-decriminalize naman po yung libel, ang gulo nila, 'di ba? Sila din po ang apektado nun, sila din po ang iiyak dun. Sabi nga po nung isang kaibigan natin na si Ma'am Joey Cruz, nakita ko yung comment niya, yun niyang gusto nilang yung mga kalaban, gusto nila i-decriminalize yung libel. Sabi niya, di baka mangyari sa inyo ano na, unlimited red tagging na, 'di ba? Kasi puwede mo ng sabihin kahit ano, puwede mo ng sabihin kahit ano, nang hindi ka makukulong, hindi ka makakasuhan. O mas lalo po silang iiyak dun mga kababayan. So yan po ang ating 5 sa mga tinapik ngayong araw na 'to. Asahan niyo po bukas ako naniniwala po ako madami pa pong lalabas na, um, madami pa pong mga lalabas na personalidad na maglalabas ng kanilang sentimiento doon sa pagsuporta ni Senator Loren Legarda sa mga makakaliwang grupo. Ano po?
And hinga lang ako, ha. So, bago po tayo magtapos, gusto ko munang i-shoutout, ayan, si Nyor Junior TV, Anti-Bias Fake News, si Gavi, na kanina pa nandito, si Ma'am Lynn Garcia, si Tito Jet Ramos, nakita ko kanina diyan, and sino pa ba? David Oron, si Ma'am Course Channel nandiyan po, ayan. At sino pa ba? Mhm. Ma'am Gloria Manuel, ayan. Pangit ko, batuhin natin ang total naman. Jim R, ayan, ayan, ayan. So, shoutout po sa inyo. Kung bago po kayo dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. I-like nyo na din po ang notification bell upang lagi po kayong updated sa araw-araw nating live stream. Ganitong oras po lagi. Hindi ko na sasabihing 10:00 ng umaga kasi kadalasan naman po ay late. So, araw-araw naman po naka-live tayo sa pagitan po ng sabihin na nating 11:30 hanggang 1:00 po. Yun po yung live stream natin. And bago po tayo magsilabasan dito sa live stream na 'to, don't forget to like and share na din po, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.